Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ano na po, si Ma'am Shane Sibal. Meron 50 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron 50 na mga comments. Myra Mariano. Meron 31 na mga comments. And also Ising Mariano. Meron 35 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makakabahan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang advance happy birthday si Charm Laudato. Greetings come from City Urban Development and Housing Office or CUDHO. Siya po yung office mate po ni Pablo Guevara Makabayan. Again, happy birthday po kay Charm Laudato. And also, congratulations and happy wedding day sa mag-asawang Jack and Clarice Salamat. Greetings come from Ginaro Salamat and family. Congratulations po. At syempre, i-greet po natin ating po mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Lynn Gonzalez, Jen Medina, Nonoy Florin Hills from Mandawi City of Cebu, Maria Casina Manimbao, nandyan po si Ritz Insigne, Emmy Mapalad, Jovi Montero, Noel Narcida, Flaviana Avila, Army Lagaso, John Cuan, Lolita Maniha, nandyan po si Treneng Lozano, Brian Baltasar, Agapi Jan Lagon. I-share po natin si Ronadel Curaming, Shirley Risman, May Dan, Renato Baliner, Angelita Hulsanger, Lilia Singson, and hi to Socorro Makahiya. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm humming po na sana magandang ating gising umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At siyempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So makakabahan ko, today is the second day month of October 2024 and also the second day sa nag-file po ng COC Makabayan or Certificate of Candidacy sa mga aspiring candidates or yung mga bago rin po ng mga mukha Makabayan na gusto po na maging politiko.
kahapon nakita ko si Speaker Martin Romualdez, nag-file siya ng COC mga kababayan bilang re-electionist doon po sa 1st District of Leyte. And also, may nakita ko rin po ako na mga vlogger mga kababayan. May mga vlogger, nakita ko yung una, yun po si Rosmar. Kilala ba natin si Rosmar mga kababayan? Yung lifestyle vlogger, at saka nakasama noon ni Rendon Labrador, at saka nagkaroon po ng issue doon po sa Palawan mga kababayan. And until now, bawal silang pumunta or babalik doon sa Palawan mga kababayan. Bawal sila doon. Kasi nga sila po ay, di ba, nagkalat nung time na yon. At saka naging angas maangas tong si Rosmar mga kababayan. So doon po mismo po sa City Hall sa Palawan, iba parang naging astang hindi maganda mga kababayan. So siya po yun si Rosmar. At siya rin po yung CEO na isa po sa mga beauty products na medyo sikat-sikat na rin po mga kababayan. Kasi nga itong si Rosmar, malaki kasi ang kanyang engagement or marami po siyang followers mga kababayan. Kapag ito po yung mag-upload po ng vlog, talagang milyon-milyon po ang kanyang views mga kababayan. So yun po si Rosmar, Pamulaklakin yata siya if not mistaken. And also nakita rin po natin na nag-file po ng pagka-senador, vlogger para po sa Senado, ito pong si Mark Gamboa mga kababayan or EKA. Mas kilala natin siya sa pangalan po na Models of Manila, si Mark Gamboa. Si Mark mga kababayan, sa hindi pa nakakilala sa kanya, siya po yung vlogger po noon ni Isko Moreno. Pero nung nanalo na po si PBBM bilang ating presidente po sa ating bansa at saka naupo na po si Mark Gamboa, nag-decide siya na dapat pong suportaan ating Pangulo. So siya po ay naging pro-admin na vlogger mga kababayan. So nag-decide po ito si Mark Gamboa na siya po ay tatakbo na bilang senador, even though sabi niya na medyo imposible kasi nga wala siyang pera mga kababayan, at saka hindi rin po siya ganun kasikat katulad po ng mga artista nila ni Binoy o ni Robin Padilla or ni Ipe o sino pang mga artista ngayon na naging politiko makabayan, hindi siya kasi katulad noon. Kaya nga ito pong si Mark Gamboa, nagbabakas sakali lang po makabayan. Kung if ever na magustuhan ninyo ang kanyang platforma makabayan, kasi nga sabi niya, tutulungan niya yung mga vloggers, yung mga online sellers at saka yung mga aspiring po na mga ang tawag ito makabayan, yung mga scientists po na mga kabataan natin. So marami siyang platforma na sa tingin ko maganda naman talaga So hopefully po kung magustuhan niyo po si Mark Gamboa, sana iboto rin po natin makabayan. Gawin po natin po yung imposible, gawin po natin pong posible. Kasi alam mo natin, kapag tao kasi natatakbo makabayan, lalo na kapag sa nasyonal na, so talagang napakahirap talaga, parang alam na natin yan, kasi pire-pirehan niya makabayan pira-pirahan at dapat kasi sikat ka rin po. Kaya nga, mostly po sa mga nanalo, di ba may pangalan talaga makabayan, may mga pangalan talaga sila. So sana po, suportahan po natin itong si Mark Gamboa. So makabayan ko, isa po sa nakakagulat at nakakagimbal na pag-uusapan natin, ito pong tungkol po kay Sara Duterte makabayan. Di ba alam mo natin, doon po sa hearing po sa Senado makabayan, Senado sa Kamara nga pala, na meron pong lumutang na isang whistleblower, dating USEC po ng DepEd makabayan. Yung pong si Ma'am Gloria Mercado, naalala ba natin, na allegedly, siya daw ay binibigyan po dito po ng sobre at yung sobre na yun, puno po ng pera na 50,000 pesos makabayan. Galing daw sa isang USEC or tauhan po ni Sara Duterte makabayan. So we assume po na may alam talaga itong si Sara Duterte kung yun po ay totoo makabayan. Ngayon, di ba marami po siyang sinabi, like for example, doon po sa mga kalakalan po doon sa DepEd na hindi talaga maganda at meron pong mga korupsyon na nangyari makabayan. Aside po kay Ma'am Gloria Mercado, meron pong lumutang makabayan. Pero wala siya doon sa kamera. Wala po. Siya po ay na-interview po ng isa po sa mga kakilala natin po at saka kilala pong vlogger na noon DDS, ngayon naging pro-admin na vlogger makabayan, yung pong sikap ninyo. At saka ang dami talaga mga isiniwalat dito, corruption po dyan sa DepEd. So according po sa kanya makabayan, kasi itong DepEd officials na to, pinuntahan siya ni Kap Nenyo doon po sa Taguig City at saka sa Pateros makabayan. Si Dr. nakalimutan ko ng name pero ipakita ko sa inyo ang kanyang video makabayan. Ang dami talagang isiniwalat niya
Kasi nga noon, nung time po na sabi niya, nung time po na na inappoint po itong si BP Sara ni PBB Makabayan bilang DepEd Secretary, sumataas po ang kanilang expectations Makabayan. Kasi nga sabi na, 'di ba, Duterte, sumataas po ang kanilang expectations. Kaya lang sabi nila na kasi nga Duterte na yung maupo po diyan sa DepEd bilang DepEd Secretary. So sabi nila, baka po ma-resolve na yung or mabawasan na yung corruption dyan po sa DepEd. Pero kabaliktad po nangyari Makabayan, kasi nung time po na naupo na itong si Sara Duterte bilang DepEd Secretary, mas lalong lumala po yung corruption dyan po sa DepEd Makabayan. And after po ipapakita ko sa inyo yung video, meron akong sasabihin sa inyo mamaya na kung saan related rin po dito sa kanyang sinasabi, kasi nga si Ivan, ako po ay dating salesman doon po sa Mandawi City, Cebu, Makabayan. At saka ang hawak ko po ng mga account, sa hindi po nakakalam, hawak ko ay mga gobyerno. For more details, let's watch this. Sir, kamusta po ang leadership ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary nung panahon niya? Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ni si Kap Nino sa kanyang YouTube channel. Bago ko po sagutin, paliwanag ko po muna, ako po ay isang DepEd official po sa isang division office po, particularly sa Division of Taguig City and Pateros. So ako po bilang may hawak ng curriculum sa aming division office, masasabi ko po na hindi ko naramdaman yung pagiging DepEd Secretary niya. Unang-una, ang problema po namin ay curriculum. So balit ano po ang ginawa niya? So namigay siya ng mga bag, namigay siya ng mga gamit. Well, in fact, ang kailangan po namin is yung reforma. Tama o totoong reforma sa curriculum. Although binigyan niya kami ng matatag curriculum, kung titignan po natin ano ba yung ginawa ng matatag curriculum. So, ngayon po, nung iniwan niya kami sa matatag curriculum, wala po kaming libro, wala kaming kahit na dahil nung panahon niya, in-assess lang yan. So, pag-assess, nawala na. So, ngayon lang itinuloy ni Secretary Angara. Salamat po kay Secretary Angara na binigay niya yung tunay na reforma. So, ano ba yung reforma na hinihingi namin sa curriculum? So, yung iniwan niya na curriculum, binigyan niya kami ng tinatawag na National Math Program, yung NMP at yung National Reading Program. So isinama niya yan sa araw-araw na subject na kinukuha ng mga bata. Humaba ang oras ng mga bata namin, nahirapan ang mga guro sa pag-comply dun sa minutes of the per subject na binibigay niya. So ngayon, nakita ni Secretary Angara na hindi tama yung kanyang binigay na reforma. So ngayon po ay pinalitan na. Tinanggal na po yung National Math Program at National Reading Program. So yun po yung tunay na pagbabago. Alamin mo anong problema sa curriculum, doon mo ibigay kung ano yung kailangan ng mga bata, ng mga teachers at ng paaralan. Yun po ang masasabi ko kay BP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Opo. Sir, pangalawang katanungan ko, sir, ano po ang inyong reaksyon sa paglutang ni dating Undersecretary Gloria Mercado na kung saan ang sinasabi niya, binibigyan daw siya every month ng 50,000 envelope ng tanggapan ng OBP? Actually, yung ganyang kalakaran ay masasabi ko natural sa gobyerno yan Pero kung ikaw ay isang matinong tao katulad ni Yusek Glomer, ang tawag kasi sa kanya sa central office Yusek Glomer. Si Yusek Glomer kasi knowing her, 40 years na sa serbisyo, di mo basta-basta dudungisan ang pangalan mo sa halagang 50 mil lang Kung talagang ikaw ay matinong tao, magtatanong ka, bakit meron ako nito? Saan galing ito? So ganun yung ginawa niya. At syempre ikaw ang tinatawag na HOPE o yung head of procuring entity. So ibig sabihin lahat ng mga kailangan, lahat ng mga bibilin ng departamento mo sa iyo dadaan. So siguro nakita nung mga tao ni VP Sara
na hindi nila kayang sakalin o pasunurin si Yusek Glomer do sa kagustuhan nila, kaya siguro ganyan ang ginawa nila, no? Pangalawa, yung sinasabi nila na nagsolicit ng 16 million si Yusek Gloria Mercado. Nakakatawa lang yan eh. Ikaw ba gagawa ka ng kalukuhan? Susulat ka pa? Hihingi ka na 16 million, susulat ka? Ano yung gagawin mo? Kung hindi ka 40 years in the service, siguro gagawin mo yan. Tanga ka. Pero kung ganyan na ikaw ay nasa posisyon, hindi ka magsusulisit para sa sarili mong kapakanan. Kasi nakita ko po, no, gusto niyang magkaroon ng pagbabago yung hiring ng DepEd, in which you will need certain equipment. So pagkakailangan mo na equipment at wala ka namang way kung paano mo kukunin yung pambili nun, ano ang gagawin mo? So sabi niya nga, kinausap niya yung external external link or SOCMOB ng CO para makahingi ng pwedeng kontakin kung sino makakapagbigay ng equipment na yon worth 16 million. So kung hindi kaya ng 16 million, pwedeng hatiin, no? Yun ang sabi niya. So meaning yung kanyang hiningi ay hindi para sa sarili niyang kapakanan, para sa kapakanan ng departamento yun. Okay. No? At yung sinasabi nilang na without knowing, sabi ni BP Sara nang hingi daw ng halagang 16 million without her knowing. Baka hindi niya kasi alam yung storya. Dapat alamin mo, 'di ba? Kaya nga may exit conference Hiner mo sila, tauhan mo sila, dapat alamin mo. Ano ba yung bakit ganon, bakit ganito? Kailangan may clarification 'Di ba sa hukuman nga meron tayong investigasyon, merong trial, merong hearing para ma-prove mo kung ano yung tama, ano yung tunay na nangyayari. So, ganun din sana binigyan niya ng pagkakataon yung matanda na ipaliwanag bakit may ganun. So, yung sinasabi niya naman pa, yung pangatlong punto naman dyan, yung sinasabi niya na meron daw teacher na kinuha si Yusek Gloria Mercado sa Cebu para magtrabaho sa office niya. So, tama yung katwiran ni Yusek Glomer, no? Na meron ng meron ng loading yung mga teacher do sa certain school, may loading na. So, paano magkakaroon ngayon ng trabaho yung isa kung wala na siyang matatagpuang teaching load doon sa school? So, kinuha niya. Legal naman yun Nagtatrabaho din naman yung teacher. Although meron tayong tinatawag na na DepEd memo na lahat ng teaching personnel bumalik doon, pwede na maibalik yun, wala namang problema kung talagang gusto ni BP Sara walang problema. So sa tingin ko, hinanapan lang talaga ng butas kasi hindi nila makontrol yung doon sa gusto nilang gawing pag-procure ng walang tanong-tanong. Biruin mo, ang dami mga naiwang proyekto. Opo. Bilyon-bilyon dahil alam natin ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa buong Pilipinas ay ang departamento ng edukasyon. Opo. So dahil diyan, nakikita din natin na bumagal yung pag-procure ng lahat ng kailangan ng DepEd. Bumagal. Bakit? Kasi nasala yan ni Yusek Gloria Mercado. Kaya dapat si Yusek Gloria Mercado ay itanghal pang bayani yan Kasi nasagip niya yung pondo ng gobyerno sa pagnanakaw ng kung sino man ang nagbibigay sa kanya nung envelope na 50,000. Isipin mo, namimigay ka ng 50,000. Magkano napupunta sa iyo? Di ba? Yes, sir. Yusek, 50,000 nga lang binibigay mo. May kakilala nga ako Milyon Dito lang isiniwalat ko na yan. Panoorin nyo yan. Doon sa video ko dito kay Kap Ninyo. Kung sino yung mga isiniwalat kong mga... Dito lang. Sa division office lang. May regional office pa. May central office. Tapos ganyan lang kalita ibibigay mo. Diba? Mas malaki ang nakukuha nung nagbigay kay Yusek Gloria Mercado. Yes, sir. Sir, tanong ko po ulit. Kamusta po ang leadership ni BP Sara nung siya po yung namumuno dito sa DepEd? Lumala ba ang korupsyon o nabawasan ang korupsyon?
Actually, pag upo niya, akala ko mababawasan eh. Opo. Alam mo naman yung Kap Ninyo, kung gaano ko naging malapit sa'yo pagdating dyan sa pakikipaglabang ko sa mga katiwalian sa division office namin. Alam mo kung papaano ko nilabanan yan hanggang sa muntik pa akong marami kong Threat. Marami kong death threat talaga Yeah. Pamilya ko talagang hindi tinitigilan ng death threat nung mga panahon na lumalaban ako sa katiwalian. Mataas ang expectation ko nung pag-upo ni BP Sara na mababawasan ang katiwalian. Opo. Yung pala nga simula ng mas malalapang katiwalian. Opo. What do you mean, sir, na mas lumala ang corruption sa tanggapan ng DepEd under BP Sara Duterte? Imbis na labanan ng katiwalian lalo pa nilang ako ang pakiramdam ko, nung ako'y nagsiwalat sa'yo, nung mga katiwalian na nakita ko, ako pa kinasuhan At ang nangyari, sir, kayo ang nabaliktad, kayo ang nakasuhan. Yes, oo. True BP Sara po, dahil under ng DepEd. Sino pa? Naiwan dyan ngayon sila Yusek Densing Yan ang Opo. yan ang sumuspindi sa akin. Opo. No? Pinipilit niya na kaya daw ako nagsiwalat dahil hindi daw ako nakaparte. Isipin mo yon. Ngayon ba na nandito ako ba ang nagkakamal ng yaman? Walang pondong dumadaan sa kamay ko kahit na magkano, kahit na piso, wala. Opo. Wala. So papaano ako makikiparte doon sa sinasabi ng Yusek Densing? Opo. Kaya iyan ang sinasabi ko Kung gusto mong labanan ang katiwalian, dapat may pinakita ka Opo. Ano yung solusyon mo? May solusyon ba? Solusyon ba na yung mga whistleblower at yung mga nagsasabi ng katiwalian i-demanda mo at suspendihin mo? Yun ba yung naging solusyon mo para labanan? Samantalang ang daming kalokohan, alam niya yan dahil ikaw din mismo maipapakita mo sa Viber message mo kung gaano karami yung text messages mo kay BP Sara. Kahit ako, monthly ako nagfa-follow up dun sa mga expose ko. Wala akong nakuha, kundi kaso. Opo. Sir, may pagkakataon ba na nag-usap na kayo ni BP Sara nung siya ang DepEd Secretary? At kung nag-usap kayo, sir, ano po ang inyo pong maipangako sa inyo ni dating Secretary BP Sara? Actually, nanghihingi ako sa kanya ng meeting. Opo. Tungkol dun sa mga expose na ibibigay ko sana sa kanya. Kaso itinuro niya ako dun sa kanyang chief of staff noon, una, na si Yusek Epimaco Densing. Okay. So, nakapag-usap kami ni Epimaco Densing several times. Binigay ko sa kanya yung mga kaso, and then sa awa ng Diyos, natulog na lang na natulog. Walang ginawa. Opo. So, sa makatwid, ang naging resolusyon nila, kasuhan ako at suspindihin. Opo. So, yun ang naging solusyon nila dun sa hinihingi kong aksyon Opo. sa expose na ibinigay ko. Opo. Sir, hindi pa ako nagkakamali, meron kayong dating pinangalanan na mga opisyal ng DepEd sa Central Office. Ano po ang naging status ng mga pinangalanan ninyo doon sa mga DepEd opisyal dati na inirekta rin natin kay BP Sara? Alam mo naman yan nung panahon ni Secretary Briones, sila. Hanggang nung dumating si BP Sara, sila pa rin. So, ganun pa rin. Maganda pa rin yung, meron nga, nasuspende na yung Yusek binalik pa rin Opo. Di ba? Kasi, siguro, alam mo na, baka hindi sobre binibigay, baka envelope na. Opo. O baka kahumpa ng sesto. Opo. Sir, ito pa huling pinakakatanungan ko na. Ano ang inyong masasabi do sa mga tanong ng congressman, ipaliwanag ang pondo kung saan napupunta? Actually, napakadali lang niya kung alam mo talaga trabaho mo Kung alam mo trabaho mo, down to the last centavo, kaya mong ipaliwanag kung magkano, kung saan, kung ano pinaggamitan mo ng pera. Napakadali lang yan Ibig sabihin lang, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo, saan mo ginagastos yung pera. Pwede ba naman na sabihin mo na hindi mo alam ang tanong, isasagot mo, wag niyo akong politikahin. Hindi po pwede yun. Kasi kami sa DepEd, nag-iintay kami. Ano yung sagot mo? Saan mo ginastos yung pera? Bakit wala kaming computer? Bakit wala kaming mga gamit sa eskwelahan? Kulang yung mga bata namin? You owe us an explanation. Hindi mo po pwedeng sabihin pinupolitika ka.
Pera ng bayan to. Hindi po pwedeng, kung ayaw mong sumagot, hindi ka sasagot. Pagbibintangan mo yung nagtatanong sa yung pinopolitika ka dahil hindi mo alam ang isasagot mo. Nawala yung yung paghanga ko sa kanya matapang ka. Pero hindi mo dapat ginagamit sa ganyan yung katapangan mo dahil ang katapangan mo dapat na ipapakita mo sa accountability. Yeah. Dapat accountable ka sa bawat sentimong ginagastos mo. Dahil pera ng bayan yan. Saan ba galing yan? Doon sa mga mahihirap na nagbabayad ng buwis. No? Kung ikaw iisang departamento hindi mo mapatakbo ng maayos. Paano mo papatakbo yung buong Pilipinas? Ibig sabihin, pag tinanong ka, paano mo ginastos to, hindi mo kayang sagutin. Pag bibintangan mo yung nagtatanong sa'yo, pinopolitika ka. Hindi naman siguro bobo ang taong bayan na para hindi hindi malaman na hindi mo alam yung trabaho mo unang-una. Paano mo ubusin yung 120 million in 11 days? 'Di ba? Nakakapagtaka pare-parehas. Surveillance 11 million pare-parehas. Opo. Sa kasaysayan ba ng DepEd, nagkaroon ba ng intelligence fund o ngayon lang? Ngayon lang. Under BP Sara? Under BP Sara kasi wala ka naman paggagamitan na intelligence fund sa amin Opo. Ang alam kong intelligence fund yung mga law enforcement agency. Opo. Like AFP, PNP, tapos kung ikaw mayor, kung ikaw governor, pero ang vice mayor at vice governor, just like the vice president, Opo. hindi naman dapat meron yan. Opo. Kasi ang paliwanag niya, napasukan daw kami ng ng mga rebelde, ng mga komunista. Baguhin mo yung curriculum. Doon mo makikita yung pagbabago. Hindi mo kailangang magbayad ng reward, mag-surveillance ng kung sino-sino. Trabaho mo curriculum Trabaho mo, kaya nga bagsak tayo sa sa mga assessment ng kahit sa PISA, 'di ba? Kulelat tayo Bakit? Hindi yun ang tinututukan mo Yun ang tutukan mo. Yun ang kailangan natin. Tingnan nyo, sabi po ng mga DBS, matino daw itong Sara Duterte Makabayan. Matino daw. Wala ng corruption. Tingnan nyo, totoo naman yun. Totoo yung kanyang sinabi Makabayan. I can assure you, ilang years po ako naging sales po doon sa Mandawi City sa Cebu, Makabayan. At saka ulit ko lang po, ang aking pong mga account, lahat po gobyerno. Included po yung DepEd Makabayan. Lahat ng mga corruption na nangyari po dyan sa agency, specifically po doon sa sinabi niya sa DepEd Makabayan, dyan talaga po sa procuring entity or sa procuring office Makabayan, yung mga nag-acquire po ng mga items, yung mga purchaser, sila po yun. Dyan po nag-umpisa po yung corruption Makabayan. Kasi meron kasi silang mandato na sila po yung, or meron silang power kasi na sila po dito po yung magpo-purchase Makabayan. Or baka, kinontrata nila po yung mga supplier. Ganon kasi yan. At saka every time po, mayroon pong bidding. Yung bidding kasi, mostly Makabayan, parang naging formality na lang po. Diba sinabi ko dito sa inyo, parang naging formality na lang po. Kasi nga, ilan dyan, saka hindi po lahat. Hindi po lahat Makabayan. Ayaw ko pong lahatin. Meron talaga dyan po na kinukontrata nila yung mga supplier, pinapafile nila po ng bidding or yung requirements mo para po ikaw po ay makakasali po sa bidding Makabayan. Pero yung mga requirements, hindi naman nila mostly sinusunod Makabayan o yung mga specifications na gusto po ng agency na yan. Hindi po, as long as mababa ang inyong presyo. Pero yan po ay kinontrata na Makabayan. So ang yung mga kasamaan po doon na mga kumpanya na sasali po sa mga bidding, magiging dami na lang po yung Makabayan. So yun po, magiging dami na lang po. So yan po ang kalakaran dyan sa mga procuring entities o doon po sa procuring office Makabayan. Totoo po yung sinabi noon. So tingnan nyo dito grabe po ang time ni Sara Duterte na siya pa yung DepEd Secretary Makabayan. May nakita po na anomalya, may nakita po na korupsyon, yung pong si Dr. Ellery Cuenca. At saka nung nagsumbong sa Makabayan, siya pa dito po yung nabaliktad. Grabe talaga So yun po, makukompare natin dito po yung leadership style po ni Secretary Angara or Sani Angara versus kay Sara Duterte Makabayan. 'Di ba sabi niya nung una, talagang nagustuhan niya po yung style po or yung pamamahala po ni Angara Makabayan bilang DepEd Secretary kasi nga si Angara, talagang advocacy na yan ni Angara at saka plataforma na niya
noon pa man, yung tungkol po sa DepEd mga kababayan. Kaya nga hindi po nagdalawang isip yung mga senador at saka si PBBM na pinili nila ito pong si Angara na siya yung papalit po dito kay BP Sara mga kababayan. Kasi nga tested na po itong si Sunny Angara. Okay? Grabe, no? So sana po i-share natin po itong video natin mga kababayan para po makatulong at para po maraming aware dito po sa kalokohang ginagawa po ni Sara Duterte mga kababayan. Okay? So anyways, i-share more natin. Before tayo mag-jump po sa next topic mga kababayan, nandyan po si Victor Robin, Jodes Dumas Panya, Lods Lahara, nandyan po si Ging Liwanag, Macridi, hi to Leslie Cabrera, Janet D. Narvaez, Ju-Elect from Dubai, hi to Elsa Sabuco, Jeronimo Singian, hi to Celine Nipes, Wing Salvatierra, Yes De Leon, Milagros Banyes, Bibi Macdom Sunamod, Buboy Elmido Costin sa Dugyo, hi to Apple Nash, Otelo Lem Diesto, Magalion Ortiz Joseph, hi to Nonsky Pasamonte, Elbier Simeso, Elsa Hoffman, William Esteban Verdugo, and hi to Alicia Lee. Okay, so mga kaabahan ko, before na mag-jump po, babalik doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo po sa good news. For more details, let's watch this. Nabigyan ng Certificate of Condonation ng Department of Agrarian Reform ang ilan nating kababayan sa Paniki, Tarlac. Dahil nitong matulungan ang mga magsasaka na mapalaya sa kanilang utang at alisin ang problema nilang interes at amortization sa kanilang lupain. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Halos 4 na dekada ng magsasaka si Lazaro Lacson, 57 taong gulang na tubong Concepcion, Tarlac. Ito na ang kanyang kinamulatang hanap buhay, lalo't minana pa niya sa kanyang mga magulang ang kanilang lupang sakahan. Pero sa mahabang panahon ay ngayon lang naibigay sa kanila ang titulo ng kanilang lupa. At sa wakas ay masasabi na niyang pag-aari na niya ang lupang sakahan. Mahalaga po. Kasi po, may binigyan kami ng titulo para sa amin na yung lupa. Binigay ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng titulo. Lalong-lalo po sa mga anak ko, 4 ang anak ko, may titulo na ako. May lupa na kami. Isa lamang si Lazaro sa 3,500 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Tarlac na ginawaran ng Certificate of Condonation with release of mortgage o COCRUM ng Department of Agrarian Reform na ginanap sa Eduardo Cuanco Gymnasium sa Paniki, Tarlac. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Layo nito na mapalaya ang mga magsasaka mula sa utang at alisin ang kanilang pasaning interes at amortisasyon sa kanilang lupa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng titulo ng lupa. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Mahigit 4,000 titulo ng lupa ang naipamahagi na may kabuuang higit 4,000 hektarya ng lupang sakahan na nagkakahalaga naman ng mahigit 100 milyong piso. Ito na ang ikatlong beses na namahagi ng Certificate of Condonation sa Central Luzon ngayong taon. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Samantala, kinilala naman ng Philippine Statistics Authority ang Tarlac bilang fastest growing economy sa sektor ng agrikultura sa buong Pilipinas noong 2022 at 2023. Ang paggawad ng COCRUM sa mga magsasaka ay tiyak na makakapagpabuti sa kita at pamumuhay ng mga magsasaka. Babagal pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o itong inflation nitong Setyembre. Batay sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang nasa 2% hanggang 2.8% ang inflation noong nakarang buwan. Ito ay sarap niya ng pagbaba ng presyo ng krudo at food commodities tulad ng bigas, karne at gulay,
ni din sa paglakas ng piso kontra dolyar. Patitiyak naman ng Monetary Board, patuloy itong magpapatupad ng mga hakbang para sa balanse at patuloy na paglago ng ekonomiya at employment ng bansa. Nananatiling kontento ang mga Pilipino sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patunay dyan ang nanatiling mataas na trust at approval ratings ng Pangulo batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ng nakararaming Pilipino sa pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa resulta ng pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, nakakuha ng 50% ang Pangulo pagdating sa trust at approval ratings para sa mga opisyal ng pamahalaan. Bagaman bahagya itong bumaba kumpara sa nakuhang marka ng Pangulo noong Hunyo, nananatili namang mababa ang porsyento ng mga Pilipino na may maliit na kumpiyansa sa punong ehekutibo na naitala lamang sa 22% habang 28% ang undecided. Naitala ang pinakamataas na satisfaction rating ng Pangulo sa Balance Luzon na sinundan ng National Capital Region at Visayas. Ang pagsisikap na ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. nakita ni Arnilin lalo't dama ng mga gaya nilang magsasaka ang mga hakbang ng Marcos Jr. administration. Tumaas ang presyo ng palay. Dati po kasi mababa ang presyo ng palay. Nung tumaas, malaking tulong po sa amin na dagdag kita. Pero para kay Annalisa, marami pang dapat pagtuunan ng pansin lalo na ang trabaho at kahirapan. Kaya yan, basta may mga trabaho lang yung mga wala. Bigyan ng trabaho. Samantala, bumaba naman ng 9% at 10% ang approval at trust ratings ni VP Sara. Si Senate President Chis Escudero nakakuha ng 60% at 50% na approval at trust ratings, habang 32% at 31% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Isinagawa ang ulat ng Bayan Survey mula September 6 hanggang September 13 sa nasa 2,400 na adult respondents. Mayroon itong plus-minus 2% margin of error at 95% confidence level. Pinatutupad na ng Department of Energy na mas mataas na coco methyl ester, itong CME content sa diesel, ay sa Energy Resource Development and Oil Management ng DOE mula sa 2% ay itinas na ito sa 3% at plano pang itaas sa 4% sa 2025 at 5% sa taong 2026. Alinsunod na rin sa umiiral na batas na may kaugnayan sa biofuel na ipinatupad noong pang 2008. Ang nasabing pagtataas ng CME content sa diesel ay may direktang epekto at makatutulong, partikular na sa mga coconut farmer. Sa mga pag-aaral at testing na isinagawa ng DOE, maliban sa nakakatulong rin ito sa kalikasan, mas gumaganda ang mileage ng isang diesel na sasakyan kasabay ng pagtaas naman ng CME. Gayunpaman, maaari itong makadagdag ng kulang-kulang 1% sa presyo ng diesel, pero aabot naman sa 10% ang itataas sa kilometrahe pagdating sa itinatakbo ng mga diesel na sasakyan. Samantala, patuloy ang DOE sa monitoring at inspection sa mga bulk terminals kung saan nanggagaling ang diesel patungo sa mga retailers para matiyak na nasusunod ang ipinatutupad na mas mataas na CME content. Dahil itinaas na natin po sa 3% ang biodiesel, bababa ang emission by, kinocompute ko lang, almost over 2%. No? Ang ibababa ng emission. So ito ay isang malaking tulong din sa ating crisis na inaharap ngayon sa climate change. Wala daw ang proyekto si PBBM Makabayan. Wala daw. Makakuha ba si PBBM ng ganun po kataas po na trust rating at saka approval rating Makabayan kung wala pang nagawa si PBBM o wala pang proyekto si PBBM? Random po ng ating mamayang Pilipino ang mga pagsisikap po ng ating Pangulo at saka ng Marcos administration Makabayan. Nakikita ho yan. At saka nakikita po natin po sa mga balita Makabayan ng ating pong ekonomiya sa ating bansa unti-unti na pong tumataas at saka nagiging stable na po Makabayan. Papuntan tayo doon. Alam niyo makahabayan ko, lahat po ng mga political analysts at saka yung mga researchers ho natin, talagang napaka-optimistic ho niyan nila. Kasi nga dapat tayo ay titingin po sa future, hindi dapat
hihilain natin po yung mga ginagawa po ng ating gobyerno at saka yung mga pagsisikap po ng mga lider natin po dyan sa Pilipinas. Hindi dapat ganun. Sana yung mga Pilipino na mga medyo merong polluted yung utak, yung mga nauto po sa kabilang kampo mga kababayan, sana magtulungan tayo. Kasi kapag magtutulungan tayong lahat at saka ipopromote po natin po yung Pilipinas, hindi na po ganun or mas bibilis pa ang pag-unlad po ng ating ekonomiya dyan po sa Pilipinas. Kaya lang, ang dami kasing merong makabayan, meron kasing personal na interest sa kanila pong bulsa at saka kung ano po yung marinig nila sa kabilang kampo ng mga paninira, yun kagad po ang kanilang paniniwalaan makabayan. Dito po sa mga researchers natin, mga political analysts, researchers, napaganda talaga po ang kanilang sinasabi ngayon tungkol po sa ating bansa makabayan. Napansin ba natin ano ang peso natin makabayan? Diba, napansin natin na nag-stable na ho siya. Nag-stable na ho siya sa 56 mga kabayan. Minsan 55, 56, 55, 56. Ganun-ganun na lang po. Kasi nga, lumalakas na ngayon ang piso po natin. So, ibig sabihin, gumaganda na ang ekonomiya sa Pilipinas. Okay? So sabi nila wala nang nagawa si PBM, 'di ba? Nakatawa talaga eh. So dito po sa mga DDS, siya nga pala makabayan. Napansin ba natin ito pong si Peebles Talaquera? Lately lang talagang bumibira na siya dito po sa kabilang kampo. Nakita ko na makabayan kung bakit nga pala itong si Peebles Talaquera, speaking of mga DDS makabayan, itong si Peebles DS2 tsaka bumaliktad siya. Ngayon gusto niya pong bumalik po bilang pro-admin na vlogger makabayan or magiging supporter na po ni PBM at saka ni Efelisa ulit. Kasi mo siyang pinost kahapon makabayan, sabi niya, gusto ko mag-apologize sa Presidente at sa First Lady, sana mapatawad ninyo ako. Makabayan ko, itatanong ko sa inyo, mapatawad po ba ninyo si Peebles Talaquera? Kasi nga sa mga nakakakilala sa kanya, sa mga nakakalam po sa kanya mga ginagawa makabayan, noon siya kasi po lagi yung nangunguna po sa mga pagbibigay po ng mga informations, mga fake news doon po kay Hitad. Siya po yun si Peebles Talaquera. At saka siya po kapag bumabanat ito doon kay PBM at saka kay Efelisa, talagang rabid makabayan, talagang below the belt na. Siya po yun si Peebles Talaquera. Pero siya po ay nagising makabayan. Ulitin ko lang po dito, okay lang ba sa inyo na siya po ay bibigyan po ng second chance makabayan? Kasi nakita ko doon sa mga comment ng kanyang post makabayan, actually yung kabataan ng Bagong Pilipinas, yung kabataan ng Bagong Pilipinas makabayan, official page ho iyan na nagbibigay po ng information sa mga programa po ni BBM o yung mga progreso ng ating bansa makabayan. Malaking Facebook account ho iyan, ang kabataan ng Bagong Pilipinas. So sabi niya, o sabi dito po sa comment, welcome back Peebles. So ibig sabihin, handa sila na siya po ay welcome hand makabayan. Parang ihag natin na welcome back dito po sa pro-admin. Kasi nga noon pro-admin siya makabayan. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pong rason bakit siya bigla pong bumaliktad. Ngayon, bumalik makabayan. At saka sabi rin po dito, ni Ann Liway, yun mabait si PBM at FL, di yun natatanim ng galit. Sabi pa dito na, bakit Peebles bumabalik ka? Grabe din pinagsasabi mo sa Pangulo at First Lady dati pero good news yan. Support lang tayo dyan. Dahil dyan, follow back na kita. Okay, so sa inyo pong mga opinion makabayan, kung okay na ba sa inyo na i-welcome natin po si Peebles na babalik po bilang pro-admin ng mga vlogger, okay na ba sa inyo? Agree ba tayo? So please comment sa baba at sa babasahin yan mamaya makabayan. And also, meron po siyang post dito. Kaya pala medyo nadismayado siya makabayan kasi iniwan pala siya sa ere. Like for example, dito po sa post niya kahapon rin po ito, sabi niya, ayan, pakibasa. Noong time na bago mahuli si Kibuloy, nag-message ako kay Palangga. Palangga, yun po si Hitad makabayan, si Maharlika. Na ibili niya ako ng ticket at gusto kong lumaban sa Davao. Pero sino nang iwan sa ere? Hindi ba't ang QOGC at SMNI? Wala kayong alam, kaya manahimik kayo mga epal. Ayoko naman talaga dyan kay Kibuloy. Akala ko kasi lalaban para sa bayan, yun naman pala yung parali niya para sa kanya. Kaya yung kamukha ni Koki dyan, kilala ba natin si Koki makabayan? Yung si Koki, si Jay yata yun yung pinaparinggan niya. Tapos sabi niya, kaya yung kamukha ni Koki dyan, huwag mo akong murahin.
Traitor agad ang tawag nyo sa akin, hindi ba pwedeng natauhan ako? Ayoko nang magsalita at baka pag nagkwento ako, madismaya lang kayo lahat. Saka hindi naman ako kawalan, di ba? Bakit kayo gigil na gigil, mga hindot? Kaya nag-message pala siya doon kay Hitan Makabayan, saka humingi siya ito ng pabor, gusto niya na manghingi po pambili po ng ticket. Sabi niya dito sa kanyang post, "Nak, gusto ko pumunta ng Davao. Sagutin mo naman ticket ko. Sagot ko na Airbnb ko. Then live tayo. Pag nandun ako, gusto ko lumaban sa Davao." Hindi pala siya parang binaliwala pala siya ni Hitan Makabayan. Parang iniwan siya sa ere. So doon siya na umpisang nasaktan itong si Pibos Makabayan. Hanggang iniwan na siya ng SMNI, binaliwala siya ng SMNI at saka ng QOGC, mas lalo pong nadismaya ito pong si Pibos. Doon siya nag-umpisa Makabayan na bumaliktad na, okay? So sana i-welcome mo natin itong si Pibos kasi si Pibos Makabayan marami siyang alam tungkol doon sa kabilang kampo kasi siya po yung laging nangunguna sa mga rally Makabayan, sa ilang mga rally at saka sa mga fake news na mga ipipakalat po ng mga DDS, okay? And also pag-usapan rin po natin, ipakita ko sa inyo Makabayan yung nangyari po na Kalye survey na kung saan ito talaga yung legit. At saka most kasi sa mga Kalye survey po na ginagawa po ng grupo po ni Tabigi Makabayan. At saka meron pang isa na vlogger yung si The Wonderful Philippines yata yon na lagi pong kasama po ni Tabigi Makabayan. Napaka-bias talaga kasi kinakat nila kapag papaborbo dito kay PBM. So itong time na to, ito po yung pumabor po kay PBM Makabayan. For more details, let's watch this. Ay, tayo nag-survey lang po kami tungkol po sa trust rating ng dalawa. Bakit makakampi na naman yung dalawa? Hindi po sila magkakampi tayo. Ang tanong po namin tayo. Kasama Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay, maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya. Lalo nung pakipaglaban doon sa Philippine Sea. Opo. Di ba? Opo. O, tama lang lahat ng mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Ganun po? Nakita ko ng tama. Oh. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Kaya lang, nakita ko na sa ginawa niya. Tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, ginumura siya. Ba't ka maniniwala rin eh? Ang ganda-ganda ng ang mga bangag. Yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Yung mga nakapagmumura, na wala naman sa sistema, di ba? Oh, yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. Oh. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay, hindi. Meron ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka? Ito nga tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya, pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura, no? Oo, kasi binabaksak lang naman siya eh. Pero dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Oo, talagang totoo yan. Nakakagulat po yung pinsahe niya, tay. Ito, binoto ko nga yan eh. Pero ngayon, hindi ko na binoboto yan eh. Pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, kumandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pusahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Si Inday Sara? Oo. Hindi po siya manalo sa 2028? Hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya. Yung ano ba tong fananil na hindi niya may paliwanag? Yung confidential fund? Oh, confidential fund. Ano pa updated pala kayo sa balita? Lahat sinusubaybayan ko talaga. Lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino ang dapat na iboto. Ilan taon na po kayo, tay? Okay lang po. 78. 78 na po kayo? Kanino po kayo, tay? Grabe. Ayan. Thank you po, tay. Ano na mga DBS? Yan kasi yung portion na yung Makabayan. Sa mga Kalye survey pong ginagawa po na sa grupo po ni Tabigi, tinatanggal kasi yan, chinachap Makabayan. Kaya hindi po natin po nakikita sa mga uploading nila yung merong papabor dito kay PBM kasi tinatanggal na yan. Diba? Marami talang gusto po kay PBM. Pero yan po kasi ay pilit lang pinagtatakpan Makabayan. Kasi nga, mapapahiya sila. Kasi gusto kasi po sa kanilang vlog Makabayan, sa kanilang pong ginagawa po na Kalye survey, gusto nila ang papabor doon, ito pong isang Duterte, 'di ba? Kapag papabor po kay PBM, tatanggalin po sa kanilang vlog Makabayan. Nakakatawa naman, 'di ba? So anyways, nandiyan rin po si Jess Subtor from Calamba, Laguna. Hi to Timoteo Obejero from Isuzu, Pampanga. Nandiyan rin po si Jemson, si Jimboy, si Jeriel and Regine of Madawi, Cebu.
Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Visitacion Garcia. Nandiyan po si Felix Apare from Bohol, Vicente Candelaria from Naga City, Camarines Sur, and hi to Evelyn Garcia. Makaaban ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog po ni Botandeng. I am sure some of you nakita yun na po itong vlog na ito, makaabayan, na kung saan nagmamakaawa na siya dito sa mga dilawan, makaabayan. Napaka-desperado talaga. Ito po yung desperate move po ng kabilang kampo. Kasi nga, wala naman sila talaga silang laban dito. Honestly, wala silang laban, makaabayan, sa darating po na eleksyon, either sa dito po sa midterm election or sa darating po na presidential election. Wala silang laban kapag hindi lang makukuha po yung mga dilawan, makaabayan. Kaya kung mapapansin natin dito, talaga pong sabi pa kanya, hindi daw niya naintindihan yung ipinaglaban daw ng mga dilawan or ng mga pink clown, makaabayan, na noon galit na galit daw siya or galit na galit daw sila sa mga Marcos. Pero ano daw nangyari ng makaabayan? Bakit bigla dang dumikit ang mga pinklawan o sumuporta na ang mga pinklawan dito kay PBBM? Nagmakaawa na. For more details, let's watch this. Yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Bakit natutumiming ngayon ng mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Leni. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga pula niya kay PBBM, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros? Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unting-unti na kinukuha na ng pulahan ang dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. Ito lang po yung masasabi ko dyan, mga kababayan. Alam nyo, kapag mga desperado na talaga, talaga namang kahit imposible papangarapin nilang mangyari. Mangangarap ng gising para lamang ma-imagine nila na mangyari ang mga bagay-bagay na imposibleng mangyari. Hindi mangyayari na aanib sa inyo si Attorney Leni Robredo. Ikaw na mismo nagsabi na ang mga kakamping, mga dilawan ay mas pinipiling sumuporta sa gobyerno, sa Pangulo at ayaw sa mga Duterte. Ikaw na mismo nagsabi, Harry Roque. Dahil may malalim na reason, may mabigat na dahilan kung bakit nangyayari yon. May napakalalim na rason kung bakit mas pinipili ng karamihan sa mga kakamping at mga dilawan na sumuporta sa Pangulo at sa gobyerno at sa mga loyalist at PBBM supporter dahil merong napakahalaga at napakalalim na reason. At kung iisa-isahin ko yon, baka matauhan kayong lahat ng mga DDS. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi kami kakampi sa inyo or sa mga Duterte dahil unang-una, grabe yung pambababoy ng mga DDS, ng mga troll at ng Duterte camp kay Attorney Leni Robredo. Ganon din kay Pinoy at sa mga leaders ng mga dilawan at ng mga kakamping. Sobra yung pambababoy at hindi namin makakalimutan yon. Yung mga fake news na pinakalat, yung mga insulto na pinakalat at ginawa kay Attorney Leni,
Yon ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi kami kakampi sa inyo. Pangalawa, yung mga paninindigan naming mga kakamping mga dilawan ay kamukha po ng paninindigan ng Pangulo ngayon. Lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Ang Pangulo ayaw din ng EGK. Ayaw din ng mga tokhang-tokhang. Ang Pangulo ayaw din ng illegal na pogo. No? Ng mga walang katigil-tigil or sunod-sunod, halos araw-araw na patayan, ayaw ng ganun. Gusto naming mga kakamping na umiiral yung batas. No? Dahil kagaya niyan, yung mga pinairal nyo nung admin nyo, Harry Roque, ang dami nasisiwalat na kapalpakan at mali, na may mga inosenteng nadamay at may mga ginamit ang kapangyarihan ang posisyon para ipatumba ang mga tao, yung iba opisyal pa ng gobyerno ang pinatumba. So hindi namin gusto yon at naniniwala ako hindi rin yung gusto ng mga loyalists at mga PBBM supporters at lalong-lalo na ng Pangulo. Again, kung iisa-isahin ko yung mga rason kung bakit ayaw namin sumama sa inyong mga DDS, no, or ayaw namin sumuporta sa mga Duterte, malulunod kayo sa sobrang dami ng dahilan namin. At pwede ba, pakiusap, huwag nyo namang gamitin sa Atty. Leni Robredo. No? Hindi siya sasama sa inyo at hindi siya susuporta sa mga Duterte. No? Alam nyo sa Atty. Leni, mabait lang talaga, mabuting tao lang talaga, kaya niya pinatuloy si BP Sara sa bahay niya. No, pero wag niyong haluan ng kulay yon. Walang ibang ibig sabihin yon, no? Masyado na kayong nagiging ilusyonado, delusyonado, no? Kung ano-ano lang pumapasok sa imahinasyon niyo na yung pagtanggap na Atty. Leni sa bahay niya kay BP Sara, ay akala mo ay nagpapakita ng pagkampe. Hindi ganoon yon. Nagpakita lang ng paggalang at pagiging mabuting tao sa Atty. Leni, kaya niya tinanggap si BP Sara. Pero anong ginagawa niyo? Hinahaluan niyo ng kulay na as if yun ay sinyales o nagpapakita na maaaring kumampi sa inyo sa Atty. Leni at maaaring yung mga sumusuporta kay Atty. Leni ay sumama sa inyo. Magising kayo sa katotohanan. Buhusan niyo ang sarili niyo ng tubig nang maliwanagan kayo at nang magulat kayo, no? At nang medyo mahiya kayo kasi medyo makapal na yung mukha niya dahil talaga namang nag-i-illusion kayo na sasama sa inyo ang mga kakamping at mga dilawan. Hindi mangyayari yun. Sobra ang ginawang pambabastos, pambababoy at pang-iinsulto ng mga vloggers nyo kay Atty. Leni Robredo. Iisa-isahin ko pa ba kung sino sila? Sa kabila nga ng ginawa ng kampo nyo kay Atty. Leni Robredo, talaga namang hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ng hinanakit sa puso niya. Kaya nung biglaan sumulpot si BP Sara sa bahay niya na wala na siyang magawa kundi tanggapin, ay tinanggap na lang niya. Pero kung tutuusin, may choice siya or pwede niyang ipagtabo yan or pwede niyang hindi labasin, ano? Pwede niyang hindi tanggapin sa bahay niya pero tinanggap pa din niya. Dahil nagpapakita siya ng pagrespeto dun sa bisita niya, no? Kahit pa alam naman natin pare-pareho kung anong dinanas ni Atty. Leni Robredo sa dating administrasyon sa tatay ni BP Sara. Pero wag niyo naman sanang haluan ng kulay yon or gamitin yon para ipamukha sa amin or sa mga loyalists na magkakaroon kayo ng kakampi sa katauhan ni Atty. Leni Robredo at maaaring sumama ang mga supporters niya para kumampi rin sa inyo. Hindi mangyayari yan. So, kilabutan naman kayo sa pinagsasabi nyo at pinagagagawa nyo. No? Pinalabas pa nga ng mga vloggers nyo, ng mga troll dyan sa Twitter na si Atty. Leni daw ang nag-invite, no? At may gusto na makapagkita kay BP Sara, which is wrong. Hindi totoo. Dahil si Atty. Leni po ay hindi na makatanggi. Bigla pong dumating si BP Sara doon. Tapos ngayon, tila ginagamit nyo na parang nakakakita kayo ng kakampi sa katauhan na Atty. Leni or sa mga kakamping, mga dilawan. Mangarap kayo. Dream on. Ano na, botanding? Napayano. Kahit kailan hindi na po sasali or hindi po susuporta sa inyo ang mga Pinklawan. Kasi sila po'y galit na galit makabayan. Tingnan nyo po yung ginawa po ng mga DDS noon sa mga Pinklawan. Grabe, di ba? Talagang napakarabid po ang mga paninira, mga pang-akusa, mga pamabalahura. Deserve po yan sa ginawa dito kay PBBM. So walang plano po na susuporta ang mga Pinklawan doon po sa mga DBS makabayan. Mga balahura naman kasi. Dream on, botanding.
Yay! So anyways, nandiyan rin po si Ashin Sports Shinobi from South Korea. Hi to Maria Fumoto from Japan. Nandiyan rin po si Romeo Caro Gigato Jr., Tink Abel, and hi to Jeline Quezon. Makaabahan ko, thank you so much no, sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba at saka hindi ko na shout out. Thank you so much po sa ating lahat. Hopefully po na sa ating next na vlog, ma-shoutout ko po kayong lahat makabayan. So anyways, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Those with boughs of holly rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in a new old-fashioned